tabak at apoy ng impyerno. Hindi ako pala para masabi ko. Huwag. Hindi ka kakakulang kapatid. Kumakain ako ng baboy. Oo, nagbabasa lang. Binabasa ko. Hindi kita pagbabasa. Talian mo na yung baboy nyo. Hindi kita pagbabasa. Binababasa ko lang sa'yo. Kumain din kami dati. Binababasa ko lang. Kumain din naman kami dati. Okay? Binababasa ko lang. Itinatago ito ng mga pastor, ng mga pare, ng mga ministro. Nakasikita. Walang pinagkaiba sa kausap ng ministro. Ang ganda ng pagbabawal nyo, bawal ang dugo. Tama yun, nasa Leviticus din yun eh. Tama yun. Yung talata na binasa natin malapit sa baboy, magkatikit lang halos eh. Sabi ko sa'yo, ministro, pinagbawal nyo ang dugo. Tama yan eh. Pero bakit hindi pinagbawal ang baboy? Kasi maraming kaanip ang miyembro eh. Baboy na lang. Pero alam mo, kasabay ng pagbabawal ng dugo ay pagbabawal ng magkasabay yan eh. Kaya dito pala malalaman niyo kung tama ang reliyon, kung nagpapatupad ng tama eh. See? Ang reliyon na totoo, na matuwid sa harapan ng Diyos, yung nagpapatupad ng kumpletong aral. Kasi nga walang dagdag, walang bawas. Sundin mo ang lahat ng ngayon, ang mahalaga doon, ituro ng tamang reliyon ang kautusan. Ngayon, bahala na yung tao kung siya ay susunod. Bahala siya mananagot. Pero ang mahalaga, yung reliyon dapat tama. Kasi pag ang reliyon mali, patayin na. Mali ng lahat ng kanin. Mali yung reliyon nila, hindi nagpapatupad ng tama, itinatago yung katotohanan eh. Diyan pala makikilala mo na yung mga ngaral na hindi sa Diyos. Bakit? Papayagan niya yung kanyang mga kaanin na parusahan sa araw ng paghukom eh. Na matinding parusa eh. Nang tabaka, apoy eh. You see? Eh, nasa Bible lahat yan, nila yan. Pero bakit ayaw nila iaral? Eh, mahirap na pag inaaral namin eh. Paano yung mga miyembro namin lahat nakisikain ng baboy? Paano yung miyembro namin eh, bambuyan ng... May malakas pa namang ikaw yun. Malakas magbigay ng abulon. You see? Yun ang mahirap dun eh. Mabigat yun, kapatid. So, sa amin, hindi pa absolute. Hindi pa ganap na ipinagbawal ang pagkain ng baboy. Talagang sa amin, pag wala na makain, walang na, pwede pa. Sa Kristiyano, absolute pa eh. Absolute! Walang sinabing, pag wala na kayo pagkain, pwede na. Hindi! Absolute! At hindi lamang pagkain. Kababasa lang natin. Pati ang paghipo nga lang, wag eh. Huwag mong hawakan. Eh, hindi, dinudot-dot nyo pa eh. Pag dinipisip-pisip, ano ba ito? Sabi ko, ano ba? Kakakatay pa naman tayo, kakakatay pa lang. Yung nga lang yung pag ganun mo, bawal yun eh. Nilunok mo pa. Kinain mo pa. Dobing kasalanan ang aabuti ng Kristiyano eh. Kaya nagtagal Diyos, parang sa akin talaga kumakain ng baboy. Lahat ng tao eh. Bakit? Eh, malinaw na sinabi ng Biblia nila na pati yung paghawak na lang, dalawang kasalanan nila eh. Humawak at saka Kumain. dalawa yan eh. Merong humawak lang, yun, mabigat ang kasalanan nun. Mabigat-bigat na rin. Pero mas mabigat yung kasalanan nun, humawak na, kumain pa. Dalawa yun. Diba? Okay lang sana. Di ba rin? Maganda. Meron isang, di ba rin, Ustad, hawak lang naman na nagawa ko kasalanan. Si kalahati lang parusa sa'yo. Diba? Eh, paano yung humawak na kumain pa? Mabigat yun, di ba? O, lalo lang kung ano pa yan, pork chop. Naku! Kakakamay ka ngayon. Hinawakan mo na, hinasam mo pa. Eh, doble kasalanan talaga yan. Di ba? O, well lang sa inyo yan, mga kapatid. So, sa amin, hindi absolute ang pagbabawal ng baboy, ha? Hindi absolute. Magkakain pa man, mga minamahal ko mga kapatid, maraming mga kadahilanan kung bakit. Sinasabi nila, bakit ipinagbawal ng baboy? Eh, para sa bayan, parang hindi kainin. No? Isa lang naman dahilan eh. Lumikha ang Diyos ng lahat ng bagay. Lumikha siya ng pagkain at lumikha siya ng hindi pagkain. Lumikha siya ng hayop na pagkain, lumikha din siya ng hayop na hindi pagkain. So yung bagay na sinabi niya hindi pagkain, huwag mong kainin. Kasi hindi niya nilikang pagkain yan. Kasama na nga yung baboy. Eh, bakit naging masyadong controversial sa atin ang baboy? Eh, kasi nga naging talamak ang pagkain sa atin ng baboy. Yun nga, hindi kaya naging controversial dahil nga lumilitaw na ngayon itong mga Muslim na nangangaral
Katulad namin, nasasabing masama yan. Naki-question kami. In fact, dapat Quran lang ang gamitin namin. Ngayon, napipilitan na kami gamitin ang Biblia para sabihin sa mga Kristiyano na yung mga ngaral ninyo, ayaw ituro sa inyo, bawal sa inyo yun. Ayaw na ituro sa inyo. Doon pa lang makikita na wala silang pagmamalasakit. Kaya ito yung malunod sa kaparusahan. Di ba? Dito sa amin, sa Islam, hindi, tuturo namin, bahala ka ngayon. Kasi yun, hindi kita pagbabawalan na siya. Tuloy ka pa rin niya, bahala ka dyan. Pero at least pinasabi namin sa iyo ang aral ng Diyos. No? Ngayon, kapilihan kasi, reason. Naghahanap ng reason ng tao. Bakit ba? Pinagbawal ng Diyos ang baboy. Ang sarap-sarap pa naman. Ba? Ano bang purpose ng Diyos diyan? Ba? Lahat ng bagay ay mahalaga. Scientific proof. Mismo si Kim Atienza pa naman. No? Nagsabi, nakakatawa yung last episode niya. Dito kasi kayo sa Katang. Yung episode niya ni Kim Atienza. Sabi niya, ang baboy ay napakahalaga. Sabi niya. Dahil kung walang baboy, ang gubat ay napakabaho. Pinanood mo ngayon. Sapagkat ang gawain ng baboy ay kinakain niya ang lahat ng dumi ng kanyang mga kapwa. Siya ang tagakain. Dumi ng baka, dumi ng leon, dumi ng lahat ng hayop. Kinakain niya yung dumi nito. Ngayon, sabi din ni Kapchesa, ang benefit naman natin sa baboy, kinakain niya ang dumi, tagalinis siya ng kapwa niya hayop. Yun naman idinudumi niya, yun naman ang pinakamainam na fertilizer ng halaman. Talagang nilika ng alas cycle, no? Galing, ano? Kapakinabangan lahat, eh. Nung walang pinagkaiba sa paglikha ng ala na sa araw ng paghuhukom may magre-reklamo ang isang hayop. Walang hayop na magre-reklamo, eh. Bakit? Mas bigyan ko example. Sabi nila, ang daga daw magre-reklamo sa araw ng paghuhukom. Dahil bakit siya na raw yung walang natataano sa kanya. Lahat pagkain siya ng leon. Pagkain siya ng lahat sa kanya, ano. Diba? Hindi niya alam. Sasabihin sa kanya ng ala, oo, nilikha nga kita na ganyan. Pero di ba, meron isang napakalaking nilikha ko na takot sa'yo. Pag nakikita kayo nangangatog at mamamatay pag hanggat nakikita ka. Ano yun? Ha? Elepante. Di ba kung nakakita ng elepante, nakita ng elepante yung daga, nangangatog yung elepante. Daga! Hindi ba dapat? Mamamatay yung elepante na sa takot sa daga. Oo, hindi ka. Kaya yung elepante hindi pwede walang tubig sa ano niya. Sa kulungan niya yung gano'n, no? Napapalimutan siya ng tubig para wala makapasok na daga. Dahil talaga mamamatay ang elepante. Isang oras lang na nakikita niya daga. Ang gusto. Ano na? Sa takot. Samantalang pwede niya nang apakan yung limon, apakan yung sawa na kumakain sa daga, hindi ba? Apakan niya malilit siya. Siya ang pinakamalaki, hindi ba? Takot sa daga. Namama. Alam mo, nangingisin yung elepante, yung usap. Kahit may manilasyon natin, lagi mayroong tubig. Nagtatak siya ng inuman daw. Hindi inuman yan, iniinom ng elepante yun. Madumi yun eh. Pangharang na sa daga yun, parang hindi tumawid. Pag isa kayo pang binabalansin ng Diyos, binalansin ng Allah, ng lahat ng bagay. Yun. So yung ano naman, yung baboy, ano kapakinabangan? Yung panlinis. Plus, nung unang panahon, napakahalaga niyan. Scientific proof, Encyclopedia Britannica, scientific proof. Napakahalaga ng baboy nung unang panahon. Bakit napakahalaga? Nung unang panahon, walang barkong malaki ang lalayag na walang kargang kahit isang baboy na malusog. Bawal, lumayag, hindi pa alisin ng Coast Guard. Ang isang barko na maglalayag, tatawid sa ibang bansa o ibang lupain nang walang daladalang malusog na baboy. Hindi pa alisin pag wala silang dalang malusog na baboy. At isa lang. O mas maganda kung dalawa pa, may asawa. Para hindi madiskrasya yung baboy. At iniingatan yun. Magutom na ang mga tripulante, huwag lang yung dala-dala nilang. Tataka sila, bakit kaya? See? Natin yung karunungan matututunan nyo. Bakit? Anong dahilan? Kahit ganun kahalaga ang baboy sa loob ng barko.
Reason, isa lang.